Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Webes, mga lodi. Matindi to. Matindi ang news natin ngayon, mga idol. Nako, mukhang magkakatotoo ata ang hula natin. Tinanong natin kay Gro kanina, mga idol. So kita nyo naman, kung titignan nyo ang inyong portfolio, ay medyo positive ang ating chart ngayon, mga lodi. Pero bago ang lahat, mga idol, alam nyo na, sana ngayon pa lang palike na ng video natin. At syempre, kung gusto nyo ng ganitong news, everyday news, update sa trending news, global news, crypto news, mga idol, subscribe na kayo at i-click ang notification bell. Okay, so ito na. Punta muna tayo sa chart natin bago ang lahat ng news. No, so kung titignan natin yung RSI dito, kita nyo mga idol etong part na to, yung pinakamataas, mga idol, ito lang yan, no? Ito siya, itong ano na to? Ayan, candle na yan, no? And then nag-drop siya, ito rin, recover, pump, no? O dito umangat siya, no? Pero dito grabe yung angat, no? So ngayon, ito naman siya, itong red na yan, ito. So itong angat nito is medyo up. So nasa 1.09 na tayo, no? Mga idol, 1.09 na. So ayan, magkano to? 10. Oh, 10. Mga lods, no? Meron na tayong 10 PHP. Okay? So ayan mga lods positive tayo diyan ngayon, mga lodi. Pero syempre alam niyo naman na yung RSI natin nandito na sa taas. Nasa range na ng 70. Umabot na nga siya ng 80. 88 mga idol, 88. Naku, kung imagine, kung ito, kunyari wala tayong position, tapos nag-short ako dito sa 88, oh, GG, GG. Nasa 5 minutes kasi tayo mga idol no? Pero syempre tumitingin din, ang tinitignan ko kasi 5 minutes, 4 hours, tsaka 1 day, no? Na sa RSI mga idol, no? Ayun yung tinitignan natin. So, goods pa yan, mga lods, no? So, ongoing yan. Wait lang tayo dyan, mga idol. So, news na tayo, mga lods, no? Ito nga siguro yung reason. Kasi ano to 8:30. So, alas 9 na. Ay, lumampas na. No? Unemployment rate, mga idol, medyo bumaba. So, goods yan, mga lodi. Ito yung employment change. O, tinanong natin si Grok kung ano to. Kung good news ba to, bullish ba to. US average hourly earnings, ayan yon yung non-farm employment change, 57K. Kasi previous 172K, imagine ang layo. So sabi nila, bearish daw yan, pero bakit naging bullish? Bakit? Mahina ang US jobs data. Payrolls versus inaasahang mas mataas, bagaman bumaba ang unemployment, no? Ito yung unemployment, no? Alam nyo kung bakit siya naging bullish? Kasi nagpapahiwatig na posibleng pagkat ng interest rate ng Federal Reserve na nagpapahina ng US dollar at nagpapataas ng appetite ba yan? Para sa risk asset tulad ng crypto. So tumaas yung chance, mga idol, na magka-trade tayo. Kasi nga siyempre, blanco nga tayo sa sinabi ni Kevin Norton nakaraan kung magkakat ba, magpo-post ba, o mag-rate hike ba, mga idol. So ngayon, nagkakaroon na ng clue. 'Di ba? So meron na tayong reason para mag-cut ng rate, at ayun lang naman yung hinahanap ni Daddy o ni Kevin Norton. Magkaroon siya ng reason para mag-cut ng rate. 'Di ba? So isa na 'to, yung statistic na 'to, tumaas, no? Posibleng pagkat ng interest rate sa Federal Reserve, no? Kapag bumaba ang rates, mas mura ang pagpahiram at mas kaunti ang opportunity cost ng pag-hold ng non-yielding asset tulad ng Bitcoin at altcoins. Kaya bullish ito para sa crypto market, okay? Gold at crypto ay madalas mag-move ng magkasama bilang inflation rate cuts hedge. Positive ang data na ito sa gold ay karaniwang sumasabay na rin sa crypto rally. So siguro ayun yung reason kung bakit nag-pump yung market natin, mga lods, no? So nag 61.5 na yung Bitcoin, mga idol, nag 57 yan, di ba? 57 to 61.5, meron siyang 5% up, no, sa loob ng 24 hours. XRP ganun din, 5% din. Di ba?
So, ayun ba yung naging reason? Malamang pwede yun, mga idol, no? Pero kasi ako, for me, ang naging reason ko is July na. Tapos na tayo dun sa June. Inisip ko na yung nakaraan eh. Sabi ko kailangan makapag-position ako sa June kasi June yung pinakapangit na buwan eh. 'Di ba? Once na makita ko yung bottom ng June o makapag-position tayo sa June, pag umangat na ng July yan, unti-unti na makaka-recover yan. So, medyo ganun lang yung nasa isip ko nun. So, kung may mga newsman na ganito ganyan, eh, di tanggapin natin, baka nga ayon, di ba? Pero, okay na yan, mga lods. So far, positive naman tayo, okay? So, hintayin natin kung ano yung mga susunod na mangyayari dyan, mga lodi. Eto, nako, mag-ingat. Eto, napaka-importante nito dahil dumadami na. Although, iniisip ko rin to mga lods eh. Sa bagay, wala pa naman tayong, konti lang naman yung crypto natin ngayon. Pero nakakatakot kasi pagka ganito. Crypto kidnapping surge across France. France has recorded 77 crypto-linked kidnapping and extortion cases this year. Mga idol, according to Interior Minister Laurent Nunez, 'di ba? The figure is up from 45 cases in 2025. Authorities says nearly 200 suspects have been arrested following incidents or preventive operations. Nunez said industry concern are justified, but recent emergency measures are beginning to show result. So ito 'yun mga idol, no? Naku, delikado. Kaya ang sabi nga, ang unang rules mga idol, ang unang rules mga lodi, wag kang magtatanong, no? Kung ilan ang crypto ng isang tao, no? Ilan ba yung ganito mo? Ilan ba yung Bitcoin mo? Ilan yung ganyan mo? Kung magtatanong ng ganun. At ang pangalawang rules, wag kang sasagot. Wag mo sasagutin, wag mo sasabihin yung ilan yung crypto mo. 'Di ba? Ganun daw 'yan mga idol. Kasi halimbawa, sinabi mo na ngayon, meron kang 10 Bitcoin. Ang presyo pa lang ng Bitcoin niya, halimbawa lang mga nasa $100. So biglang nabalita na umangat yung Bitcoin ng $100,000. So yung halimbawa ganun. So makakalkula na agad ng sinabihan mo kung magkano yung pera mo. Uy, 10 Bitcoin, magkano yun? O di paldo na agad yung isipin nila. So pwede ka nang gawa nila ng masama. So don't tell, okay? Lalo na sa mga paldo dyan. Naalala ko tuloy, merong nangyari mga idol na isang, baka mangyari sa akin yun huwag naman sana. Merong isang content creator, trader siya. Inaano niya sa YouTube channel niya, content creator siya, nagte-trade siya. Sinasabi niya ron, madami siyang ganito, madami siyang ganyan, magaling siya mag-trade, ganito, ganyan. Ngayon, pinasok yung bahay niya. And then, natuklasan na yung content niya na yon na sinasabi niya na marami siyang coins, marami siyang crypto, wala naman pala talaga siyang crypto. Sinasabi niya lang yun kasi para may ma-content siya. So, naawa sa kanya yung mga pumasok sa kanya, binigyan pa siya ng crypto. Pinasahan pa siya. Ito na, nakakaya naman sa'yo. Iko-content ka, wala ka naman pala. Manduruga ka lang. Oh, gano'n, di ba? Mangyari sa akin. Wag, wag po. No, wala pa. Basta tayo, yung bodega natin mga idol, alam niyo yan, no? Sino mga nakasubaybay sa akin dito? Ngayon, para tayo nagsisimula ulit pa lang, no? Ayan, kasi siyempre nakabili na tayo ng mga gusto natin nun Ngayon wala Ano tayo back to the ball game. Back to zero tayo ngayon. So, pero eto, ngayon nakakatakot pa rin 'to dahil marami na ngayong kumbaga marunong na sila sa ganyan. Uy, alam na nila na, uy, si ganito ganyan, oh. Dami daw crypto niyan, oh. So, pwede ka na maging target, no? O baka maging delikado pa yung iyong mga tawag dito, pamilya, no? Masama yun, delikado yun, mga idol. So, yan. Tas eto, nakita ko lang to, hindi ko pa to nababasa actually, sinama ko lang sa ating news. Binance secures Philippines entry. Talaga ba? Nakapasok na ulit ang Binance sa Philippines? Binance has officially entered the Philippine market, co-CEO He Yi announced, no? Si He Yi. Ayan, the move follows approval for Black-Scholes. So, ito pala yung Black-Scholes, mga idol, no? Hindi mismo yung Binance, Black-Scholes. Pero sa Binance din to
Black-Scholes technology to begin testing under the country's strategic sandbox. Black-Scholes will integrate with Binance during a 90-day testing period before onboarding eligible users. The rollout remains subject to regulatory oversight and compliance requirements. So ano ba yung Black-Scholes, mga idol? Para lang malaman natin, no? Crypto exchange ba yan? Ano ba yan? Investment something ba yan? Ay, sorry. Ano ang Black-Scholes? Ayan explain in Tagalog. Para alam natin, no? Pero sa Binance yan. Kumbaga Binance pa rin yung ano niyan, may hawak. Mga idol, no? Ang Black-Scholes Technology Incorporation ay isang local na fintech company sa Pilipinas, no? Ito ay isang technology firm na nakatuon sa crypto at blockchain services. So sa services pala to, mga idol. Pangunahing papel nito ngayon, partner ng Binance para makapasok ng legal sa Philippine market. Naaprubahan ng Philippine SEC o ng Security and Exchange Commission na sumali sa kanilang strategic sandbox, isang regulated testing environment. Sa loob ng 90 days, no, i-integrate nito ang Binance para masubukan ng trading at iba pang crypto services bago payagan ang mga eligible Filipino users. Sa madaling salita, si Black-Scholes ang local bridge o proxy ng Binance sa Pilipinas upang sumunod sa mga batas at regulasyon ng bansa. Hindi direktang nag-ooperate ang Binance, kundi sa pamamagitan ng lisensyadong lokal na kumpanya para maging compliant. Ito ay bahagi ng hakbang ni Binance para bumalik ng maayos sa merkado ng Pilipinas pagkatapos ng nakaraang regulatory issue. Kumbaga pinauna nila yung Black-Scholes, no? Yeah. Tanungin natin. Sabi ko crypto exchange ba siya? Hindi ito isang independent crypto exchange. Ano ba talaga ang Black-Scholes? Ito ay Philippine fintech company nga. Kulit mo naman, Jeblo eh. Na naging crypto asset intermediary. O, yung kumbaga, para silang bridge ng Binance sa Pilipinas. Yun na yun, mga idol, no? Ayun, no? So, ayan yan. So, parang kahit hindi pa sinasabing mismong Binance na yung nakapasok, parang ganun na rin, mga lods, no? Parang ano nila yan, representative. O, yun, parang sa madaling salita. Representative, mga idol. Nako, eto, kaya ako sinama to, matindi to, mga idol. O, nahaharap sa pagsisiyasat si FBI Director Kash Patel matapos iulat ang kanyang six-figure, ibig sabihin mga 100,000 hanggang $900,000, no? Na pagbili ng MicroStrategy stock ilang buwan pagkalipas ng legal na deadline para sa disclosure, no? Sinabi ni Patel na dahil sa miscommunication ang pagkalimot. Ngunit muling binuksan nito ang kritika sa stock trading ng mga mataas na opisyal ng gobyerno. Isa ito kasi sa mga reason kaya naantala yung Clarity Act natin dahil sa mga ganitong issue, mga idol, no? Nagdulot ito ng mga alalahanin tungkol sa posibleng conflict of interest. Ayun na nga yun, kasi government nasa government ka. 'Di ba? Pwede kang maging insider. Kasi yung mga event na mangyayari na sasabihin ni Trump o yung mga ganito na alam mong makakaapekto sa market, malalaman mo, makaka-advance ka na. So pangit 'yun, mga idol na ikaw Oh, 'di ba? Conflict of interest dahil may mga kontrata sa MicroStrategy sa Department of Justice na malaki ang hawak nitong Bitcoin. 'Di ba? So, ngayon delikado siya niyan, mga idol. Naku, dumagdag ka pa imbis na maayos na sana. Isa ka na rin sa naging dahilan. Ito. Sabi ni Brad Garlinghouse, mga idol, people want to hold yen stablecoin and I think that is only a matter of time. Kasi ngayon, mga Lodi, RLUSD, nakapeg pa lang siya sa USD, di ba? So, gagawa yung Ripple ng nakapeg sa yen. We will first issue a stablecoin in the US. Ayun nga yun, no?
But we think there is opportunity for stable coins globally and certainly in Japan. O, di ba? Sinong may ayaw nun kung taga-Japan ka? Di ba? So, good news yan. At ito, this is big, sabi rito. A Franklin Templeton top executive says the biggest opportunity in crypto isn't Bitcoin itself, but infrastructure like the XRP Ledger. So, ayan sinabi ng Franklin Templeton, Chiquito Templeton. Clarity update tayo. Ito na nga mga idol. Ito, medyo malungkot tong news na to kasi ngayong July 4, the July 4 signing target is officially off the table na mga idol. No? So siguro, malalaman na lang natin kung ano yung pinaka magiging update dyan sa July 4. No? Kasi marami pa rin mag-aabang dyan kahit na ganun eh. With the Senate floor vote now expected after lawmakers return from recess on July 13, the bill still needs 60 Senate votes, with ethics concern and law enforcement objections remaining the biggest hurdles. Despite lower passage odds, institutional interest in crypto regulations and tokenizations continues to grow. No? Kumbaga kahit na medyo yung Clarity Act natin medyo humihina ngayong July, no? Pero hindi mo pa rin masabi mga idol kasi sabi nga dito, reminder lang mga idol, no? Congress schedule our hearing for the Clarity Act on July 17. Documented na yan mga idol, no? Ayan, Digital Asset, Financial Technology and Artificial Intelligence Subcommittee field hearing entitled Building the Future of Finance, How the Clarity Act Unlocks Innovations. Anong oras? 10 a.m. Eastern Time. Anong date? Friday ng July 17, 2026. Saan? Sa Malacanang. Ayan, sa New York, New York, sabi. Di ba? So, okay mawalan ng pag-asa mga idol dahil pwedeng magkaroon pa tayo ng malulupit na chance diyan ngayong August kasi syempre sabi ko nga sa inyo kahit ano pang pigil-pigil niyan basta hintayin lang natin na magsalita si Trump anytime pwede niyang pirmahan yan. Kala mo ganoon kadali no? Pwede, di ba? Ito 1 minute ago, Trump slams NATO as US spend 999 billion on defense, more than any ally by far. President, wala, mga tampo niya lang yan. Ito yung isa sa mga gusto ko pala. Dito na yan, Ayan yan, dito na natin basahin. Robinhood CEO, AI agents will soon match human traders. Oh my God. Pwede ka na rin gumamit ng ng AI traders. No? Doon ka na lang sa bahay mo, kumbaga abang-abang ka na lang, Vlad Tenev said every capability that a human can do will be available to an AI agent, and that a large portion of trades are already AI powered. Ngayon daw kasi mga idol, kahit di natin alam, marami ng AI na nagtitrade ngayon, mga idol. The end state is to give everyday people the same tools, the same computation, the same power that institutional investors have been enjoying for decades, mga idol. So, ayan na. Sinabi yan ni Robinhood. Yung Robinhood CEO, mga idol, no? Yun. So, basa tayo ng comment nyo ngayon, mga idol, Check ulit natin ang ating chart. Ano na nangyari sa mundo. Okay, goods pa rin mga lods, no? So far, waiting tayo kung ano mangyayari dito. Abot ba ng ng $2? Ang layo nun mga idol, $2, no? Ang layo. Grabe, ang layo. So, sobrang layo pa niyan mga idol. Kasi tayo, 5 minutes tayo eh. Pero pag winanar natin yan, lapit-lapit na. Ano ba to? Itong dulo na to is 1.5. Mga idol, no? 1.5. Check natin ang 1 day. Sige, 1 day tayo. 1 day. So, ito yung 1 day. Ito is 1.6. Asan yung $2? Dito pa banda, mga lodi, malayo-layo pa tayo sa katotohanan, yan, dito banda, Diba? Pwede bang umangat ng ganung kabilis yan? $2. Boom, 178,000 pesos ang trade natin. Pero tignan niyo sa 1 day,
Yung RSI niya mga idol nasa ano pa lang 42, 'di ba? So, pwede pa siyang umangat mga lodi pagdating din puwede pa nga siyang lumampas sa 70% eh. Oh, pwede pa siyang umangat diyan mga idol. So, easy lang mga lodi, 'no? Easy lang baka mangyari ang hindi natin inaasahan kasi tapos na ang June. Ang pangalawang pinakapangit na buwan sa crypto mga idol, 'no, ang June. So, ang pinaka-first kasi ay ang September, mga loads, 'no? So, wait natin kung anong mangyayari. Bibiyayaan ba tayo ngayon o bibiguin din tayo, mga lodi, 'no? So, muna tayo sa inyong mga comment. Grabe, alam niyo ba na meron ng Gokusen ulit sa may ano, sa Netflix mga lodi? Alam ba nila yun? Alam niyo ba 'yon, yung Gokusen? Napakaganda nun mga idol kasi dati napapanood ko 'yun, Tagalog pa nga, eh, sa TV. Kaya lang hindi ko siya sunod-sunod napapanood kasi may pasok ako nun, eh. Tapos maganda 'yun, yung season 1 nun hindi ko pa nakumpleto, kumbaga paisa-isang episode lang ako nun. Tas ngayon pinanood ko sa Netflix, grabe ang ganda, ang ganda talaga. Maluha-luha iyak tawa, eh, iyak tawa yung palabas, eh, mga idol, eh. Eto, alam niyo naman ako medyo mababa ang aking luha, eh, nasa leeg. Yung luha ko mababa, nasa leeg, eh. Idol, trabaho hindi kayang palitan ng robot ay scientist, marketing sales at drug dealer. Sabi ni Meowsy. Nagtanong kasi ako kanina mga idol, no, kung napanood niyo yung video natin kanina. Dahil meron tayong video ng mga marlupit na AI dun eh. So sabi ko, ano kayang pwedeng sabihin ko na maging course ng anak ko na hindi pwedeng palitan ng AI? Kumbaga hindi siya pwedeng mapalitan. Anong mga course? Anong mga trabaho? No, kasi ngayon kahit mga doktor, meron ng tulong ng AI eh. Baka in the future, di natin alam, di ba? Sabi ni Meowsy, drug dealer daw. Boss Jeb, need ba ng VPN para ma-access ang BitGet? Hindi naman kailangan. Ako kasi, minsan gumagamit ako ng VPN pag mag-trade ako ng solid. Pero kung pa-update lang mga Lodi, ang gamit ko yung Opera browser. Naka-Opera browser to, mga Lods. Oh. Kita nyo naman, di ba? Alam nyo yung Opera browser? Ayun, oh, tapos may free VPN naman yan, mga Lods. Ayan, oh. Oh, di ba? Ayun lang yun, gamit natin. Free lang. Sino pa? Pero kung gusto niyo ng VPN na legit, meron diyan sa link natin, mga lods. Ginagamit 'yun ni boss eh. Tsaka minsan ginagamit ko din. So ayan. Si Sherwin 'yun Mentor Jerry, thanks sa update today idol yan. Shoutout sa iyo. Kulang na lang maging transformer yung robot, magiging drone at lilipad sa bahay. Pwede na rin mangyari 'yun mga idol, 'di ba? Yung binuo ni pasinapad ng Avengers. 'Di ba yung mga robot ni Iron Man doon? Yung ano, kay Ultron, yung lupit ng mga robot niya ron, di ba? Si Larry siya, puti ka idol, kaboses mo nga si Sensui. Yung cosplay ko dati si Sensui, mga loading, lalagyan ako ng nunal sa noo. Di ba may nunal yun, ganun? Ganun ko. Kaming pito, Eugene. Ganun yun eh. Pero paborito ko talaga dun si ano eh. Kilala niyo yung nakalaban nito ni Vincent? Si, sino ba yun? Si Kuro Momotaro. Yung humihigop ng black item dumpling, 'di ba? Tapos sasabihin niya kung ano yung pagguhit niya, "Panangga para di tablan." Gaganon siya, tapos uulitin ng announcer, "Panangga para di tablan." Puta tawa ako ng tawa dun, eh. Ang kukulit nila, eh. Oh, si ano, si Wang, ano ba 'to? Ay, ayan bot pala 'to, tulad nito may bot, oh, kick, tanggal ka na, tanggal. Tanggal yung bot. AI good for our advantage. Kung involve ang emotions at psychological, di kaya ng robot. O syempre naman, kasi nga yung mga robot is alam niyo na walang emotions yan, no? Yung nagkaroon, ang alam ko lang sa history na nagkaroon ng emotions is yung ano, yung Wild Robot. Napanood niyo ba yun, Wild Robot? Nasa Netflix yun, no? Sa Netflix ba yun, boss? O sa Disney? Sa Netflix daw, sabi ni Bunso. Ayan.
Jeremiah Lazaro, Sinochi, shoutout. Elizabeth Warren knew nothing about Clarity Act, Lods. Hindi siya nanonood sa'yo. Lods, hindi siya uma-update sa news, sabi niya. Kumbaga, may masabi lang, ipasa na yan, sayang milyones namin ni Lods. Dapat, di pa namin nararamdaman yung euphoria. O yan, pares kami. Si Joben Bayani, paulit-ulit na lang yan dahil dyan nawawala na mga dokumento. Nino, idol, sa Claritak ba yun? Topakin pa namang yang si JB. Sino si JB? Si JB Gayoso? Yan, si JB Sukal. Kilala niyo ba yun? Wala naman sana prob kung couple kung ano to? Hiningi sila ng permit, humingi sila ng permit. Gaya natin, sa atin yung rally loads dapat may permit para maiwasan mga abala ng mga motorista at iba pa. O yan, sabi ni Mr. Ads. Wala raw sabi nung yung couple, wala raw challenge pag may permit eh. Sabi rito ni Mark Antonix. Ayan, let's go 69K. Tas sabay dump uli. Si Mr. Ad, shoutout, Pengkalag. Ayan, boss, plumber daw. Plumber. Yung, di ba pag sinabi plumber, yung tobero? Plumber. Plumber pala, sorry Pinoy eh. Plumber daw, sabi mga idol. Doktor po ako, sabi ni Emmanuel Velasco. Yan, si Doc yan eh. Sabi ni Elon Musk, papalitan na daw kami. Pero dahil sa traffic na ginawa ng INC sa EDSA, bigla ako naging pangarap maging tambay na lang. Pas na sa Lambo. Alam ko medyo impossible mangyari dream ko if 10x lang at ang kailangan talaga is mangyari price prediction ni Jake Laber para asa bahay na lang at pa-Netflix at games. No, yun ang masarap na flex, sabi mo nga, di ba? Ayun yung pinakamatinding flex, yung tambay ka lang. Tapos, nabibili mo o nagagawa mo lahat ng gusto mo, no? Ayun yung maganda. Clabis, ayan, grabe naman yung couple na yan. Sa tuktok pa ng Empire State Building nag-propose. Mga sila yung mga tawag sa mga ganun, daredevil, yung mga basta mga ganun, yung mahilig sila sa adventure. Huli agad after mag-propose sa tuktok ng Empire State Building. Meron ng engagement ring, meron pang bonus na bracelet at meron din kasama ng escort. Taste tester. Ano yan? Taste tester lang ang naiisip ko na hindi basta-basta mapapalitan ng AI robot. Kasi wala namang panlasa ang mga AI robot eh. O yan. Ibig sabihin, sa bagay, dapat cook din, no? Kasi yung mga cook, hindi ba natitikman yung pagkain nila? Di ba? Kaya lang, meron ng mga naglulutong robot eh. Mga idol eh, di ba? Napapanood nyo naman yun. Anong course ang hindi pwede mapalitan ng AI? Mag-adapt na lang po sa AI na course. Muko na si Idol. If you can beat them, join them na lang. Si Ibo Pabian, shoutout sa iyo. Leonardo Lorilla. Boss Jeb, ilan leverage mo? Ba't kapag ano to eh? Di ba? Hindi nyo ba? Sinasabi ko to Dali. Ang leverage natin ay 50x. Tapos ang ating margin is 60. No? 60 USDT lang Ayan. 60 USDT at naka 50x tayo sa XRP. Long position. Okay? Ayan. Ayun yung sinabi ni ni Grok yun yung calculation niya. Pag umabot ng $6 yung XRP, 1M na yung trade natin na yan. 1M pesos hindi 1M dollar mga idol pesos lang. Si Carlo, pag-aralin mo maging politiko, boss. Bawal kasi corrupt na AI, kaya sure, may job opening pa yan sa future ng Pinas. No, yun, no? Dapat ganun, no? Mga politiko talaga, swerte, no? Sila pa yung matitira sa lahat. Meron yan, langis. Umiihi yan ng langis. Si Aldrin, Lodi pwedeng mason, electrician, skill training, coach, chef, baker, at iba pang mga ginagamitan ng kailangan ng kamay. Yung mga baker, idol, meron na. Meron na sa tingin ko. No? Electrician, ayan, hindi ako sure. No? Mason, mukhang mason kasi parang maraming skill kasi yung mason eh.
'Di ba 'pag sinabing mason ka, skill ka, marami kang alam sa construction. Parang gano'n yung pagkakaintindi ko, Puwede kang mag-utos-utos, 'di ba? Coach ng ano, ayan, oh. Baker, ayan alam ko meron na. Yung chef meron ng mga nagluluto na robot, tignan niyo. Punta tayo sa iba para malaman niyo. Cooking robot, oh. Alam ko meron na. Ayan, ayan na nga, hindi AI 'to, Pero may mga machine na. Ayan, ayan yung mga ganyan, 'di ba? Kung inilalagay na lang nila yung ano, yung mga ingredients. Ito rin, ayan, tunay ito mga idol. Ayan, nag-aano siya, kamay ng robot nagluluto, 'di ba? So, ibig sabihin meron na. Macho dancer loads. Di natalo agad si ano, si Books. Macho dancer pwede na 'yan. Kasi may mga nagsasayaw na nga, 'di ba, na robot kanina. Gagawin lang nilang daring yung ano nila, yung kanilang sayaw, 'di ba? Joseph Berdin, shoutout sa'yo always, Tolits. Boss, pwede manicurista. Ewan lang kung gusto ni Boy WhatsApp. Manicurista, kawawa yung ingrown mo dun, no? Pag robot. Oh. Si Michelle, ayan, shoutout sa'yo. Si Rich Miggy, idol, kailanman hindi makukuha ng AI ang trabaho sa farm. Lalo na yung pagtatanim sa field at pag-harvest nito sa Pinas. Check natin, farming machine o robot. Ayan, alam ko meron na mga idol Yung mga ganito, halimbawa, nagtatanim yung ganyan, Nakita niyo yung mga ganito? Ayan, Ito nga, nag-ano na, may mga ganyan na silang technique, Pero, may driver pa rin. Pero yung kumbaga tao-tao na ganun kadami magtatanim tulad nito. Ayan. Marami na, nakita na ako ng mga ganyan, Ayan, ito harvest 'yan. 'Di ba nag-harvest? Kuha nila. Meron ng mga machine, 'di ba? Pero siyempre may mga operator pa rin 'yan, pero yung manpower wala na. Yung manpower na madami, 'di ba, wala na siya. So nandun na tayo sa mga ano. Naku, nawala ako, gagi ka. Nababa na pala ako. Saan na tayo? Subukan ko din, Lods, RSI indicator. Tama nga, Lods. May confirmation ng reset sa RSI. Maliitan lang ako ng margin, $15, sabi ni Idol. Si Books. Edwin Mangaba, shoutout sa iyo. Stephen Andre, Skylab, Santos Jandel. Si Ronin Padilla. Si Romel Babiera, always watching po, Lord. Shoutout po at salamat sa update. Si Phil Habis, always yan si Idol. Si Jerry Oliva at ang nag-champion sa atin, mga Idol, si Mosu Nilingo. Ayan, mga Idol, no? Siguro ano to? Mosun Ilonggo. Tama ba? Mosun Ilonggo. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Ikaw ang nag-champion, mga Lods, no? At sana enjoy niyo yung news natin ngayon, mga Idol. Unang-una, medyo positive yung news natin, kaya medyo umangat yung market. At syempre itong mag-ingat kayo ngayon, no, sa mga pati crypto, nakikidnap na yan, mga idol. Kawawa tayo pag ganyan. Tapos yung issue ni Kash Patel, Brad Garlinghouse, no, na ang issue niya ang comment niya sa Japan stablecoin, Franklin Templeton na naging bullish, at ang ating Clarity Act update, mga idol, no. So ayan, no, sana nagustuhan niyo yung news natin ngayong gabi, kahit maiksi lang siya. Bukas bawi tayo ng umaga, mga Lods, no? At syempre, sana palike ng video. Kung umabot kayo dito, subscribe na rin kayo sa channel natin, mga idol. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa manonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? And also, whoever says my animation is AI. Hindi. Gusto mo ba yung ano? Hindi yun. Sabi niya, sana magustuhan mo daw yun. Hindi ano. Hindi ka inaaway. Ikaw naman, sabi mo, subscribe sila sa channel mo. So, subscribe to me.
So help me reach 600 subscribers. That's our goal. Okay, 509 na eh. Ayan, kita-kits tayo mga idol. Thank you sa lahat. Subscribe kayo kay Clovis at magandang araw sa inyo and What's up? What's up? alright. Alright.